So akala ng marami ang pinakamalaking threat kay Bitcoin ay bear market lang. Ito yung bagong plot twist na literal na nagpaingay sa buong industriya, quantum. Dahil may bagong research na naglabas ng estimate na mas malapit na daw ang timeline ng quantum risk kesa sa akala ng karamihan. At bigla ulit bumalik yung tanong na ayaw pag-usapan ng marami noon. Paano kung dumating yung araw na kaya nang basagin ang private keys? Sa video na ito, i-explain natin kung ano yung sinasabi ng bagong research, bakit biglang naging seryoso ang usapan, bakit may mga nagsasabi na kailangan na ng aksyon within 1 to 2 years. At silipin din natin ang mga treasuries na nagbenta na ng Bitcoin at yung posibleng hindi magandang epekto nito sa price. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ito yung mainit na usapin ngayon sa crypto community. Yung bagong paper na inilabas ng Quantum team ay nagbigay ng estimate na para mabasag yung elliptic curve cryptography na ginagamit ng Bitcoin at Ethereum wallets. Pwedeng kailanganin ang fewer than 500,000 physical qubits at sinasabi na around 20 times na mas mababa ito kumpara sa dating estimate na nasa millions. Although hindi ibig sabihin meron na ngayong machine na kayang gawin yan kasi wala pa. Pero ang big deal dito, yung requirements ay nabawasan ng sobrang laki. At kapag ang required qubit bumababa ng ganito, ang ibig sabihin yung timeline pwedeng makompress. Kaya ang reaksyon ng maraming builders at investors, hindi na ito distant future na pwede ipagpaliban. Kailangan may plan. Mas nakakatakot pakinggan yung part na once a transaction exposed a public key, may senaryo na kaya raw i-crack yung private key in around 9 minutes at may chance pang maunahan ang 10-minute confirmation window. In simple terms, kung dumating yung day na may cryptographically relevant quantum computer, may window kung saan pwedeng maagawang funds kapag exposed ang public key. Kaya ang naging tono ng mga reactions ay hindi na yung usual na FUD lang yan. May mga nagsabi na posibleng hindi na mid-2030s ang timeline. Pwede raw end of the decade magkaroon ng quantum computers of this scale. Kaya all blockchain need a transition plan ASAP. At isang unusual detail daw, yung team hindi nag-publish ng actual quantum circuits. Instead, naglabas sila ng zero knowledge proof na nagve-verify na may circuits without revealing how they work. Bakit important yun? Kasi atypical ito sa academic style disclosure. Ang dating sa iba, parang sinasabi ng lab na seryoso ito. Kailangan responsible. At kapag ganyan ang approach, mas lalo nagiging plausible yung idea na may secrecy layer na umiikot sa state-of-the-art progress. May isa pang researcher na nagsabing tumaas ang confidence niya na may Q-day risk by around 2032. At kahit 10% chance lang, mataas na yon for something na ganito kalaki ang impact. Ang punto niya, may optimizations pa na nangyayari at may low-hanging fruit pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang improvements. Kaya kung ang math side nag-i-improve pa, ang minimum requirements pwedeng bumaba pa over time. At ang mas masakit, kung dumating yung panahon na may usable quantum advantage, isang beses mo lang kakailanganin basagin ang curve hardness para sa ilang system na may fixed public parameters, tapos reusable na yung exploit in classical form. Kaya hindi lang one-time attack, pwedeng maging one-time break, long-term consequence. Isa pang detail na nagpaingay, estimate na roughly 6.9 million Bitcoin ang nasa wallet kung saan exposed na ang public keys. Kasama na raw yung coins from early years at pati yung issue ng address reuse. Dito nagiging malaking topic yung trade-off ng convenience versus safety. Kasi kapag exposed na ang public key, yun yung magiging target in post-quantum world. Kaya ngayon, mas lumalakas ulit yung advice na wag mag-reuse ng address at maging maingat sa wallet practices habang wala pang protocol level migration. Ngayon, interesting ang divide reaction. May mga nagsasabing mas maaga daw naghahanda ang Ethereum side at may multi-year research at devnets na daw sila. Habang sa Bitcoin side, mas mahirap dahil consensus-driven ang upgrades. Sa Bitcoin, walang CEO na mag-uutos. Bukas, kailangan ng agreement ng developers, miners, nodes, exchange, wallets at users. Kaya yung pinaka-messy part, paano mo imamigrate ang ecosystem nang hindi nababasag ang tiwala at hindi nagkakagulo ang chain? May mga nag-uudyok na palakasin ng proposals na mag-i-introduce ng quantum-resistant wallet formats para voluntary migration. Ang message, hindi FUD ang pagsasabing darating ang quantum. Ang FUD, yung pagsasabing hindi kayang mag-adapt ni Bitcoin. Kaya ang call ngayon, simula na ang trabaho. Pero may counter-argument din na lumabas na popular sa social media. Kung quantum, kaya basagin ng Bitcoin, kaya rin basagin ng banking, SWIFT,
stock exchange, military comms, lahat. At may katotohanan dun. Pero ang response ng mga mas technical ay simple lang. Centralized system can push updates quickly. Banks can force software upgrades, website can rotate keys and upgrade protocols. Pero ang blockchain, decentralized, hindi natin pwedeng pilitin lahat mag-update overnight. Kaya kahit sabihin natin lahat affected, mas brittle pa rin ang blockchain attack surface kasi yung coordination problem mas mabigat. At dahil dyan, sinasabi ng iba, even if the hardware is still far, the migration timeline itself could take 5 to 10 years after a solution is agreed upon. Kaya kung aabot tayo ng 5 to 10 years para mag-migrate tapos biglang nag-compress ang quantum timeline, obvious na kailangan natin mag-start early. Pero kahit seryoso ang quantum topic, hindi pa ito yung immediate price driver ngayon. Ang mas immediate na risk na pwedeng tumama sa price ay yung treasury company contagion. Kasi habang umiikot si Bitcoin sa ilalim ng 70,000, may mga companies na humahawak ng BTC sa balance sheet na posibleng mapilitan magbenta, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil kailangan. At dito papasok yung balita tungkol sa Nakamoto. May analyst na nagsabing kung yung Bitcoin Treasury Company Nakamoto ay nagbenta ng BTC at a loss, pwede itong maging signal ng capitulation ng iba pang digital asset treasury companies. At kapag nagsimula ang wave, pwede raw magkaroon ng contagion, meaning domino effect ng forced selling. Bakit? Kasi kapag bumabagsak ang price, mas lumiliit ang cushion ng mga treasury firms. Mas nahihirapan silang i-maintain ang confidence ng investors, mas tumataas ang pressure at mas malaki ang chance na magbenta sila para mag-survive. Ano yung specifics? Sinasabi na ang Nakamoto ay nagbenta ng 284 BTC noong March for $20 million, implying around 70,000 per coin. Hindi lang BTC ang binawasan, pati stake nila sa isa pang publicly traded Bitcoin Treasury Company. Metaplanet, nagbenta rin sila ng shares at a loss. At sa filings, makikita na end of 2025 valued yung 5,342 BTC Treasury nila na nasa around 467.5 million. At nag-record sila ng $166.1 million loss sa fair value ng digital assets holding sa fourth quarter. Tapos, mas lumawak pa yung story dahil pati Mara, isang mining company, nagbenta rin ng BTC. Nagbenta sila ng 15,133 Bitcoin noong March, valued over $1 billion para i-repurchase at i-retire ang 1 billion convertible debt. At kahit sinabi ng investor relations nila na hindi ito core shift sa strategy, tactical move lang, ang market reaction kadalasan ganito. Kapag may isa nang nagbenta, sino pa ang susunod? Lalo na kung bear market ang mood at mababa ang tolerance sa bad news. Kaya yung analyst view, kung tuloy ang pressure lalo na may war sa Middle East, price likely to remain below 70,000 for some time at pwedeng bumagsak pa sa range ng 55,000 to 58,000 in the coming weeks. At ang scary part, kapag bumagsak sa zone na yan, mas lalakas ang pressure sa treasury companies at yung pagbenta nila pwedeng magpalala pa ng sell-off. Yan yung reinforcing cycle na sinasabi nila. At kung titingnan natin ang price action ni Bitcoin, sa short term dito sa daily, still bearish pa rin talaga. At yung drop ng price from this range ay possible pa rin at maabot niya yung negative 70 to negative 80% drawdown sa bear market. Ang bull momentum ay mangyayari lang kapag umibabaw ang price dito sa 78,000 or 80,000 price level at manatili siya sa taas nun na magpapabago sa market structure ng current downtrend channel at hanggang hindi nangyayari yun, nangingibabaw pa din ng mga sellers. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.